Hollywood TV. Setyembre 1986, Marso 1988. Tapatin mo nga ako? Ang tanong sa kanya noon ni Erich. Tol na rin ang tawag sa kanya nito, bunga ng pagiging malapit nila magkaibigan. Kasalukuyan silang nasa loob ng campus. Nasa basketball court at nakaupo sa bangkong gawa sa kahoy. Pawisan sila nang dahil sa kakatapos lang maglaro ng one-on-one sa basketball. Ano ba yan, Tol? Natuto na rin siyang makiutol dito. Ilan lamang sa mga bagay na natutunan niya simula nang maging kaibigan si Erich. May tama ka ba kay Laura? Ang bigla nitong tanong. Sinong Laura? Ang kunwari inosente niyang tanong. Kilala mo kung sinong tinutukoy ko. Si Laura na kaibigan natin? Ang akala ko ba kaibigan ko lang dahil may samaan pa rin kayo ng loob, remember? O front mo lang yun para itago ang totoo? Anong totoo naman ang itatago ko? Na may gusto ka sa kanya. Lahat naman ng lalaki posibleng magkagusto kay Laura eh. Hey, but we're not talking of sexual attraction here. Ano bang gusto mong tukuyin? Yung totoong love na tinatawag. Tigilan mo nga ako, Erich. Ba't ba hirap na hirap kang umamin? Lalaki ka naman. Ano naman mawawala sa'yo yung hinayupa ka? Natigilan siya. Oh, ano? Sasagutin mo na ba ang tanong ko? Bakit ba mahalagang malaman mo pa? Bakit? Masama ba? O baka may binabala kang ligawan si Laura at napipigilan ka lang para sa akin, kaya kinukumpirma mo ako ngayon. Ganun ba yon? Kung may gusto ko kay Laura, hindi na kita uusisain. Liligawan ko na agad yon. Pakailam ko kung masagasaan kita. Wika nitong may halong pagbibiro. Bakit ngayon interesado kang malaman? Dahil gusto ko lang makatiyak kung tama nga ang instinct ko tungkol sa inyong dalawa. Iba si Laura, iba ako. Ang maagap niyang sagot, kahit actually, hindi mukhang sagot ang binitawan niya, kundi isang statement of fact. But opposites attract, di ba? Ang katwiran naman ni Erich. Mapagbiro pa rin naman ang ngiti sa mga labi. Sabi lang nila yon, pero hindi ako ang tipo ng lalaking mukhang bagay kay Laura. How can you tell? Dahil iyon ang pakiramdam ko. Then you're wrong, my friend. Besides, si Laura ang tipo ng babaeng mahirap kontrolin. How could you imagine me with her? Papaano ko siya ihahandle kung magnobyo na kami? Saka mo problemahin niyan kapag mag-on na kayo. That will never happen. Papaano mo naman nasigurado? I just knew. Siguro nga, marami ng bagay na nahahalata sa kanya si Erich kung bakit pilit siyang pinapaamin ng tungkol sa nadarama para kay Laura. Madalas kasi ilap siya sa babae at kapag binibiro siya nito, agad na pinapaamulan ng pisngi. At maraming pagkakataong lagi naman talaga siyang concerned kay Laura, lalo na sa pag-aaral nito. Minsan nga mahirap ito sa medical surgical subject nila. Isa kasi iyon sa mga major subject ng nursing. Ang lubos na hindi maintindihan ni Laura ay ang tungkol sa mga anatomy and psychology. Nag-offer siya noon ng tulong para bigyan nito ng libreng tutor at in return, nakako naman nito makikipag-date sa kanya. Pabiro yung sinabi ni Laura sa kanya. Pero pinagsikapan pa rin niyang i-tutor ito ng matuto habang ang puso ay lihim na umaasang matutuloy ang kanilang date. Hanggang nga sa nang matapos ang session nila, sinabi nito magkikita na lang daw sila sa tapat ng kantin sa Sabado para sa kanilang date. Pabiro lang na sinabi yun ni Laura at siya naman kunwari tawang-tawang sumakay. Ngunit ang totoo nooy seryoso ang puso niya. Hindi niya ipinagtapat kahit kanino ang tungkol sa date, kahit kay Erich. Hanggang sa dumating ang araw ng Sabado, naghintay siya sa tapat ng kantin. Naghintay na naghintay. Ngunit walang Laura na dumating. At dun siya nagdesisyon na hindi si Laura ang babaeng para sa kanya. Kaya't hanggang sa dumating ang araw ng kanilang graduation, hindi na niya nasabi kanino man ang tungkol sa lihim na nadarama kay Laura. Kahit noong mag-conduct sila ng group study sa Tagaytay,
Maraming beses niyang iniwasan ang makatamaan sila ng paningin ni Laura o ang magkausap. Sa pag-aaral niya isinubsob ang kanyang sarili. Hanggang nga sa nung huling araw nila sa Tagaytay, muli siyang kinausap ng kaibigan si Erich habang nakadungaw sila sa lawa. Kahit hindi mo aminin, alam ko, simpleng sabi nito kabuntot ang pilyong ngiti. Pero anong panama ko sa mga lalaki niya? Ang sagot naman niya. Pagod na rin sa pagtatago ng katotohanan. Sinasabi ko na nga ba eh. Ngayon alam mo na, will you keep it a secret? Pero bakit? Basta, Erich, mangako ka sa akin na hindi pagsasabihan tungkol dito. Pero siya, papaano niyang malalaman kung... Hayaan mo nang huwag niyang malaman. For all I know, she doesn't care about it. Puro kalokohan naman ang nasa ulo nun eh. Pero iyon din ang masakit para sa akin. Luka-luka na nga, mahal ko pa rin. That's love, tol. Natahimik siya. Kung gusto mo, tutulungan kita. I don't need your help. Lalo lang bababa ang pagtingin niya sa akin eh. Pati pang didiskarte, iaasa ko sa'yo. Ano ngayon ang balak mo sa nararamdaman mo? Bahala na. Baka lilipas din ito. You know what? You're a fool. Mabuti na nga siguro ito. Wala akong magagawa eh. Meron kung gugustuhin mo. Ayoko mapagtawanan, okay? At ang isa pa, hindi ko talaga kaya kahit na anong gawin ko, Erich. Sige, hindi na ako makikialam. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. If not now, kailan ka pa maglalakas ng loob na ipagtapat ang nararamdaman mo? Maybe someday. Life is too short for someday. Before you know it, kapwa na kayo hindi malaya. And it's too late. Ewan ko, Erich. Ewan ko. All I know for now is natatakot ako sa nararamdaman ko. At mas kinatatakutan ko magiging resulta kung malalaman niya ito at magkakarelasyon kami. Mahirap hawakan ng isang babaeng katulad niya. And I don't think I have the guts to do it. Napailing na lamang si Erich. Sayang ka, tol. Sayang. At tuluyan ba siyang hindi nakakibo? Nang matapos ang board exam, nag-celebrate siya ng birthday at tanging si Erich lang ang naging bisita niya. I tried to call up Laura pero... It's okay, ang agad niyang sabi. I knew it, hindi siya makakapunta. Simple lang ang selebrasyon, uminom sila't kumain, pagkway inilabas na Erich ang regalong cake. Hinipan niya ng kandila niyon. Pagkway sinabi ni Erich na mag-wish siya. Yung isang bagay na tipong gustong-gusto niya pero parang mahirap mangyari. Anong ini-wish mo? Ang tanong nito sa kanya. Huwag kang tatawa ha. Pexman, I wish, sana, nagkaroon kami ng romantic weekend ni Laura. Kami lang dalawa, kahit isang saglit lang. Hindi nga tumawa si Erich tulad na naipangako sa kanya. Sa halip ay, your wish is my command, ang pabiro nitong wika. At sila ay nikatawanan. Somehow, natupad ang wish niyang iyon. At somehow, si Erich din ang dahilan. Pero may isang katanungang nanatiling walang kasagutan. Masabi na kaya niya sa pagkakataong itong nadarama? Linggo ng umaga, muli silang namasyal sa magagandang lugar sa Tagaytay. May napuntahan silang isang malit na burol, kung saan ay may malalaking bato sa tuktok. Naupo sila sa isa sa malalaking batong iyon, habang kitang-kita ang magagandang tanawin ng mga bulubundukin sa gitna ng lawa. Hawak ni June ang kahon ay pinamana ni Erich. Iyon na kasi ang huling araw nila sa Tagaytay at kailangang tapusin na nila ang pagbabasa. Ilang papel na lamang naririto, tapusin na natin. Wika ni June sa tahimik na si Laura. Sige, simulan mo na ang pagbabasa. Ang simple lang nitong sagot. At nagsimula nga siya magbasa. At karamihan sa mga binasa niya ay ang mga quotations na kinolekta ni Erich at ang mga poems na naisulat nito. Tulad ng isang ito, Laura. Ang ganda oh. Si Erich mismo ang sumulat nito. Masigla niyang wika. Pagkway agad na binasa ng sabihing isinulat ng kaibigan. Life is complex. Life is painful. But sometimes, that's what makes it wonderful. For when in pain, we learn how to touch one another. We learn how to love each other.
Nanatiling tahimik si Laura. Tumangulang ito nang matapos niyang basahin ang maikling tulang iyon. Kaya't nagpatuloy pa siya sa pagbabasa ng iba. Hanggang nga sa matigilan na lamang. Noon biglang napatingin sa kanya si Laura. "Oh, bakit ka tumigil?" Umiling siya. "Wala." Biglang kinuha ni Laura mula sa kanyang kamay ang papel na hawak. Agad nito yung binasa. "Ang nawawalang test papers?" Sabay muling baling ng paningin sa kanya. "Naaalala mo pa ba nangyari sa insidenteng ito?" Tumango siya. "Alalang-alala. Ako rin hindi ko malilimutan. Hindi ko talaga akalaing magagawa ni Erich ang magnakaw ng test papers." Nagkibit balikat siya. "Teka, mabasa nga. Nang maintindihan nating mabuti kung ano ang dahilan at nagawa niya ang ganong klase ng pandaraya." Iyon lang at nagsimulang magbasa si Laura ng tungkol sa pangyayari. Ang nawawalang test papers. August 24, 1986. Araw ng Martes. Nasa 3 taon na kami ng nursing. Iyon ang taon na taghirap. Dahil halos karamihan ng mga subjects ay sobrang kahihirap. Lalo na ang major subject namin na medical surgical nursing. Actually, kahit hindi ako mag-aral, kahit na papaano'y nauunawaan ko ang konsepto nito. Pero sa kalagitnaan ng aming period, biglang napalitan ang mabait namin teacher. Pinalitan ng isang halimaw. Halimaw dahil saksakan ng hirap magbigay ng exam na kahit ang matatalinong si June ay nagkakandabagsak-bagsak sa quizzes. Isang bagay na bihirang mangyari rito noon. Pero nagawang posible ng teacher na ito na nagngangalang Mrs. Maroma. Hanggang nga sa dumating ang aming midterm, ang lahat ay kinakabahan habang punong-puno ng tensyon ng classroom. Papaano na may lahat kami tagilid kay Mrs. Maroma. Kahit nga si June ay kabadong bumagsak. Lalo na nung araw na iyon, kitang-kita ko kung paano ito pagpawisan ng malagkit habang nanginginig na nagre-review. Ako lang atang nasa katinuan ng pag-iisip nung araw na iyon. Dahil siguro marahil ay hindi ako natatakot bumagsak. Dahil kung tutuusin, hindi ko naman gusto ang kursong nursing. Kumuha lang ako nito para sa aking nanay. Dati kasi, bago siya madisgrasya ng hindi ko kilalang tatay, nursing student din ang nanay. Pero nang mabuntis nga ito at ang maisilang ako, hindi na ito nagpatuloy mag-aral. Somehow, sinisi ko ang pagdating ko sa mundo kung bakit hindi natupad ang pangarap na maging nurse ni nanay. Kaya bilang kabayaran, nagdesisyon akong mag-nursing para man lamang kahit na sa aking matupad ang kanyang pangarap. Walang nakakaalam ng kadramahan ko ngayon sa buhay. Kahit nga mga malalapit kong kaibigan, hindi alam iyon. Dahil ayokong isipin nila na sa kabila ng nakilala nilang pagkatao ko'y may pusong mamon din pala ako. Well anyway, nang dumating nga ang aming professor na si Mrs. Maroma sa loob ng classroom, tanging ako lamang ang relax na relax, habang ang iba ay nagsisimula na magdasal. Sa unang kita ko pa lang kay Mrs. Maroma, nabasa ko agad sa kanya mga mata ang matinding galit. Kung sa bagay, lagi naman itong galit. Pero ibang-iba ang galit nito ng mga sandaling iyon. At na nagsalita nga ito'y nun ko lang naunawaan ang dahilan kung bakit. Isang kopya ng test paper ang nawawala. Ang galit nitong Anas habang nagsisimulang mag-ingay ang aking mga kaklase. Kayo lang ang section na hawak ko sa 3rd year level, kaya positibo akong isa sa inyo nagnakaw. Ang pagpapatuloy pa nito habang shock na shock ang aming mga kaklase. Pero ako nanatili pa ring relax. Hindi ko pa pinararating sa din ang nangyari dahil gusto kong bigyan ng chance ang estudyante nagnakaw ng test papers na umamin sa nagawa niyang kasalanan. Pero sino naman kayang sirang tuktok na aamin? Ang naisa loob ko. Maya-maya isa sa mga kaklase namin ang naglakas ng loob na magtaas ng kamay at magsalita. Ikaw ang magnanakaw? Ang galit na tanong ni Mrs. Maroma rito. Hindi po ma'am, magtatanong lang ako. Ang nanginginig pang sabi nito. At anong itatanong mo? Ma'am, papaano ho kayo nakakatiyak na ninakaw na nga ng isa sa amin ang test paper? Tumawa si Mrs. Maroma. Good question, iho. Alam niyo kung paano ko nalaman?
Dahil bilang na bilang ko ang mga test papers nyo. Hindi ako nagpapagawa ng sobra o ng kulang. Laging eksakto. At kadalasan, iniiwan ko ito sa aking desk nang nakasealed sa envelope. Muling nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng aming classroom. Quiet! Patapusin niyo muna ako. Biglang tumahimik ang lahat. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.